Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel at ngayon ay nandito tayo dito ako gumagawa ngayon sa lumang company ng boss ko. Yan. Puro mga tripod mga kabayan ang nandito sa kabilang company ng boss ko. Bodega ito. At magche-check kasi may mga bagong dumating na tripod at ito ay i-deliver na sa may-ari. Sa mga hindi pa nakakaalam ay buy and sell ang negosyo ng amo ko. Yung mga bagong produkto na dadating sa company niya, i-deliver sa company niya, may umorder sa kanya, pagdating dito, i-check namin dalawang Pinoy para pag-deliver sa may-ari na bumili ay wala nang problema. Yan, may tsura. Nagsimula ito mga kabayan, ito yung naunang company ng boss ko kaya bulok na. Yan. Yung pinakikisami niya, nagsimula nag-operate itong unang company ng boss ko ay 1993. Tapos yung sa kabilang company ng boss ko ay year 2000. Kaya matagal na talaga tong company na to. Ayun. Ito yung ginagawa ko ngayon. Mag-check ako ng maliit na tripod. Ito yun. Yan. Ito na yung masasabi ko mga kabayan ay ito na yung pinaka mahirap na trabaho dito sa company ng boss ko. Pwede namang umupo habang gumagawa, kaso nga lang parang hindi ako komportable kapag nakaupo kasi tripod ito, maraming i-check at tayo muna tayo. Mahirap naman yung lagi nang nakaupo. Doon sa mga naghihintay ng employer, doon sa mga nagka-employer na ay baka sakaling ganito yung klase ng trabaho mo puntahan niyo, kaya mas maganda panoorin niyo itong ginagawa ko para may idea na kayo kung ano yung gagawin. Una, syempre, buksan ng box kasi nag-tape pa yan. Bagong deliver. Tanggalin sa box. Ayan, itsura mga kabayan ng bag. Ayan. Plastic pa. Yan. I-check. Kasi ito yung pinaka-clamp. Yan. Dito ilalagay yung laser leveling tool, ika-clamp. Tapos titingnan lang yung mga gap. Pag hindi pareho ang gap, kailangan higpitan yung tornilyo. Tapos yung may sticker, tingnan kumpleto. Yung mga tornilyo, titingnan kung may gap. Tapos pag may gap, hihigpitan lang. Ayun. Ito, okay naman siya. Medyo malambot. Tama lang lambot. Tapos dito, may tornilyo din. Titingnan kung tornilyo kung kumpleto. Tapos bubuksan siya. Yung pinakalock niya. Titingnan kung pag ginanon mo siya tatanggal, hindi pwede. Ito, okay naman siya. Tapos ilalak natin. Tatlong paa. Tapos ididin yan. Pag dininin mo siya at bumaba siya, hindi pwede yun. Okay naman. Ayun, ganun lang kasimple mga kabayan. At ibabalik na natin sa box. Ganun lang kasimple. Yung ginagawa na to, yung pag-check ng mga tripod dito sa company ng boss ko. Ayan. Ganun lang mga kabayan, paulit-ulit lang yan. Sa 700 yung gagawin namin ngayon. Pero hindi naman natatapos ngayon kasi next week pa naman ang deliver nito. Kaya relax lang yung trabaho. Tamang galaw lang. Dito naman tayo sa labas magtatrabaho at ito din yung isang trabaho sa company ng boss ko. Magbabantay lang ako ng GPS, overtime ito mga kabayan. At iko-congrats ko nga pala yung isang kababayan natin na nagka-employer na ngayong araw, May 22. Ito si kabayan ay matagal ko na rin subscribers at kahit hindi siya nagpapa-shoutout ay isa-shoutout ko na rin. Ito siya.
Kuya Pinong, matagal na po akong subscriber sa YouTube simula pa nung nag-aaral ako ng Korean language noong 2024. Na-hire na po ako ngayon sa wakas. Tama nga po yung sinasabi niyo na wag mawawalan ng pag-asa hanggat nasa roster, malaki pa rin ang chance na maselect. Sakto din, birthday ko ngayon at na-hire ako. Salamat Kuya Pinong at mag-ingat kayo dyan palagi. Happy birthday na rin kabayan. Napakaswerte naman, ang ganda ng birthday mo. At yan na nga yung katunayan na hanggat may approval ay may pag-asang maselect. Congrats kabayan. At malapit na yan, siguro mga 2 months ay nandito ka na rin sa South Korea. At habang naghihintay ng employer ay ingat-ingat muna dyan sa Pinas kabayan. Huwag mo na masyadong may kisalamuha, huwag mo na masyadong pupunta sa mga ospital. At iwas-iwas muna dapat sa pagkain ng mga street food. Paalala lang naman yun kabayan at nasa inyo pa rin naman kung ano yung gusto nyong gawin. At ayun, doon sa mga naghihintay ng employer, mahaba pa ang massive selection ngayon, malaki pa ang tsansa na magka-employer. At ito yung overtime ng inyong Kuya Pino ngayon. At maraming ganito, GPS. Sa mga hindi pa nakakaalam, GPS ang tawag dito. At magbabantay lang ako yan. Yan yung overtime. Doon sa mga ibang subscribers ko na naghihintay pa rin ng employer, pag nagka-employer na kayo, pag naselect na kayo, ay mag-comment lang kayo sa video ko at isi-shoutout ko kayo. Siyempre, masaya ako na naselect kayo at kahit paano yung ibang mga video ko ay nakakatulong sa inyo. At doon sa mga nagka-employer na, ay enjoyin nyo na ang buhay nyo dyan sa Pilipinas kasama yung pamilya ninyo kasi pag nandito na kayo sa South Korea, ay medyo matagal-tagal bago makapagbakasyon kayo sa Pilipinas kasi nakadepende yan sa company na mapapasukan ninyo kung every year ba nagpapabakasyon or meron kasi mga company dito mga kabayan na mahigpit talaga pagdating sa bakasyon at meron namang mga company na maluwag sa bakasyon, minsan bibigyan kayo ng 1 buwan na bakasyon. Nakadepende sa amo ang ibigay sa inyo na bakasyon. Ayun lang. Enjoy ninyo na kasama yung pamilya sa Pilipinas dahil matagal-tagal taon bago ninyo makita ulit ng personal ang iyong pamilya sa Pilipinas. Sa ngayon, medyo hindi naman stress masyado kasi may video call naman na at nakakabawas naman yun ng homesick. Video call, tandaan, tatagan, habaan ng pasensya pagdating dito sa South Korea. Pagdating nyo sa training center ay doon ninyo mararamdaman yung homesick na. Sigurado yan. Halos naman lahat ng EPS worker, ako naranasan ko rin yung ganyan. Nung nakasakay ako, nung nasa NAIA pa lang, masaya. Masaya talaga. Tapos nung pagdating na nga ng training center, doon na parang naisip ko na matagal pala bago makita ko ng personal yung pamilya ko. Pero okay lang yan. Basta ang isipin ninyo ay nagtatrabaho kayo dito sa South Korea para kumita ng malaking pera, makapag-ipon, at para yun sa kinabukasan ng inyong pamilya. Yun lagi yung iisipin ninyo. Kapag nandito na kayo sa South Korea, ay huwag ninyong kakalimutan kung ano yung mga balak ninyo sa buhay. Kung ano yung goal ninyo. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yung pamilya ninyo.